Hi guys, welcome sa ating educational webinar, Market Update tayo sa Gold. So, date yun ay August 26, no? Tingnan natin yung hard time frame, sa monthly time frame tayo sa Gold. So, makita natin 6 days na lang, mag-e-end na yung month of August, no? I-take note natin, for the month of August, tumaas ang Gold, no? Yung previous month, if naalala nyo yung market update natin, anticipate natin yung bullish move na yan, nag-hold above dito sa key level, no? Nakita natin tumaas na. So, overall, nangyari na yung move for the month of August. So, possible mag-range na lang to or magkaroon ng rejection. So, possible mag-range na lang yung galaw ng gold dito for the last 6 days remaining for the month of August. So, possible mag-pullback lower yan, guys. So, ayun yung bias natin sa higher time frame. Malakas yung bullish momentum pero possible mag-pullback lower na. Same rin sa weekly and sa daily, no? And punta tayo sa H1. So makita natin sa H1 time frame. So alam natin nagkaroon ng bullish market structure, no? Malakas yung momentum ng mga buyers, no? So kaya nga yung mga previous analysis natin, trade idea, puro bullish bias tayo, puro buy setup, no? No, dahil mas better mag-entry ng buy trades, no? If nasa bullish market structure tayo. So, makita natin, no? If nakita mo tong bullish move na to, nasabayan mo, syempre may mga false signals, then may buy signal dito, price below key level, bullish bias. So, tumaas na siya, no? Dito naman, nag-hold above sa key level. Pagka open ng bagong key level, no? Nag-hold above agad sa, yung price nag-hold above agad sa key level natin. Same rin dito, makita nyo, nagkakaroon ng rejection sa key level natin. So, zoom in natin. Yan. Makita nyo yung rejection sa price, nire-reject niyan yung yung key level natin, no? Makikita nyo yung paghina ng sellers based pa lang sa price action, guys. Humina yung sellers diyan. Nagkakaroon ng rejection, no? Hindi ma-break yung key level below. Nakita natin nag-bullish move, and recently nag-breakout, break below sa key level, which is normal lang, guys. Dahil nasa bullish market structure tayo, nag-form ng higher high or swing high, no? Possible mag-pullback lower naman at mag-form ng swing low. Normal lang, guys, mag-pullback during sa bullish market structure, guys. Kasi ang market, hindi yan isang direction lang na pataas lang. Nagkakaroon yan ng profit taking pullback moves, which is nangyari siya kaninang umaga, no? Nakita natin may sell signal, ATS signal. When price above key level, di ba? Based sa ATS concept yung tuturo natin sa trading course, bearish bias tayo. So, ideal mag-sell sa taas, no? Kahit nasa bullish market structure. You can trade opposite sa trend. Depende na lang sa confluence, analysis, and confirmation natin gamit yung ATS. Makita natin nag-sell, di ba? Nag-drop siya. I-measure natin ilang pips to. Almost 800 pips yung drop. Malaki na yun, ha? Volatile yung gold, kaya malaki yung pip movement. Makita natin nag-create ng bagong key level for today, no? Makita natin nag-create yung key level dito sa 4625. So, tingnan natin sa H1 tayo. Pagka open pa lang ng new key level, guys, nakita nyo agad nag-hold above yung price. So, bullish bias yan if holding above sa key level. And if titignan mo yung price action sa H1 time frame, guys, nagkakaroon ng rejection, guys. Price action, guys, rejection, candlestick, pin bar, or anong man tawag basta mga candle pattern na nagpapakita na nagkakaroon ng rejection, no? Ni-reject yung key level natin dito. Same rin dito, no? Ito, nag-pullback, malakas yung bearish momentum dito, pero naka-recover agad yung buyers, no? So, makita natin, nagkaroon ng bullish move. So, yung sa H1 time frame, then pwede tayo pumunta sa lower time frame, guys, para mas makita natin yung structure if scalper ka, no? Mas maganda tingnan sa lower time frame. So, sa settings, pwede natin ibahin yung ATS setting natin, pwede natin palitan yung filter lower time frame signal para lumabas rin yung mga ibang minor signal.
So, pwede nyo i-disable yan kasi naka-default na on siya. Kapag naka-disable, mas maraming signal lalabas. Yung logic dito, kaya pwede nyo rin gamitin na naka-disable to. Kasi minsan, during a bearish structure or bearish market bias based sa ATS natin, no, 'di ba bearish bias yung hard time frame at lower time frame. So mas better maghanap ng sell setup. Which is tama naman na mas better maghanap ng sell setup kasi bumaksak yung gold. Based pa lang sa H1 time frame, 'di ba, bumaksak. Pero after bumaksak ng market, nagkakaroon yun ng pullback. So possible mag-pullback higher, which is nangyari siya ngayon. Ito yung pullback higher. So tingnan natin, zoom out natin. So, and makita nyo, di ba? Ito yung sinasabi natin, bakit bearish bias yung market bias natin? Kasi recently, bumaksak ang gold from taas, no? From the start of the market session, start of the day, no? Bumagsak from this, nandito na. So, by unchecking these settings, may lalabas na buy signal kasi nasa pullback zone tayo. So, pwede nyo i-take advantage yan, no? Ita-timing nyo lang yung settings ng ATS natin. Kaya lumabas yung buy signal dito. Kasi sa pullback zone tayo. Lumabas yung buy signal, lumabas yung buy signal. So, pwede nyo gamitin yan. Kapag naka-default setting kasi walang lalabas na buy. Bakit walang lumalabas? Kasi, hard time frame bearish bias tayo. So, lalabas lang ng signal dito during this market bias ay sell signal. Gets? Kaya makita nyo, puro sell lang lumalabas, walang buy. Kasi nasa bearish market bias tayo based sa hard time frame. Ayun yung logic doon, guys. Dapat alam nyo kung paano yung logic ng ATS natin, kung paano gumagana, and para pwede nyo galawin yung mga settings dito depende sa market condition. So, ayan. Nakuha ba? Oh yes, ganun yan. Hindi lang yung tumitingin lang kayo sa chart natin, may mga buy and sell signal, guys. Huwag lang kayo mag-base sa signals, guys. Tingnan nyo kung paano lumalabas yung signals, paano gamitin yung key levels, yung market bias. So, bagong update pala sa hard time frame candle natin. So, ano ba yung hard time frame candle sa ATS? So, ito yung kapag nasa 1 minute time frame tayo, lower time frame, di ba? Makikita natin yung candle sa higher time frame. Pwede natin gamitin yung confluence yan, guys. Kahit nasa 1 minute time frame ka, nakikita mo yung candle sa example dito, H1 time frame and 4-hour time frame. So itong dalawa ay considered higher time frame. Kapag kasi higher time frame, mas matagal yung formation ng candle, mas solid yung price action, no, mas accurate yung sinasabi ng candle na ito. Di ba? Pwede nyo gamitin yan as confluence. For example dito, balik tayo sa nakaraan. So, naka-trading plan tayo kaya pwede tayo mag-backtesting, no? So, tingnan natin galaw ng market. So, tingnan nyo guys yung hard time frame candle compare mo sa 1 minute time frame. So, makita nyo yung galaw ng H1 candle dito, di ba? So, pwede nyo yung gamitin as entry, no? Example dito, wala pang bullish move. Pwede ka mag-entry dito sa open ng H1 candle or sa lower wick ng H1 candle, no, for buy entry. Ay yung best entry for buy setup, no? Before pa tumaas yung candle or yung H1 candle, dapat naka-entry ka na ng buy kasi dito sa baba yung best entry. Lalo na price below key level, no? Mas ideal ang buy setup below key level sa baba para better yung position. Mas maganda yung entry position natin. Tingnan natin, may lalabas sa signal dyan. So, yun yung signal, buy signal. Tingnan nyo yung H1 candle at yung 4 candle, di ba? Pause. Itong H4 candle, napaka-importante rin yan. Yung H4 candle, no, make sure you want the chart yung gamit nyo kasi dito yung tamang pricing or timing ng H4 candle. Kapag kasi ibang chart broker gamit nyo, iba yung formation ng H4. Yung sa Yuanda yung pinakatama. Makita nyo yung H4, di ba? No? Nag-open siya sa taas, tapos bumaksak. Nag-pullback lower, nagkaroon na siya ng lower wick. Kapag nangyari yon, nag-bearish move yung H4 candle, mas ideal maghanap ng entry dito sa baba during bearish move. Kasi, possible magkaroon ng rejection naman.
Eh, nakita natin nagkaroon na ng rejection yung candle. Kaya makita nyo yung formation ng candle, nag-start ng ganito, nag-bearish move, then tumaas, nagkaroon ng rejection. Ayan, isa sa mga confluence yan gamit yung hard time frame candle. Kaya napaka-importante to. So, ang masasabi ko, yung ranking ng importance ng system sa ETS, yung una, key levels, pangalawa, hard time frame candle, pangatlo, yung signals, yung buy and sell signal, and pangapat, yung market bias. So, ayun yung personal ranking ko sa system na yan, kung gaano ka-importante. Tagal na, hindi mo na nalaman. Tingnan natin yung galaw ng gold. May buy signal ulit. So, yung signal guys, kapag buy setup or maghanap tayo ng bullish trades, ay buy trades, no? Mas ideal maghanap ng buy trades below sa key level. Example dito, below. Or malapit sa key level, example dito. Hindi yung maghanap ka ng buy setup sa taas ng key level natin. No, overextended na yan eh. 'Di ba? Tumaas na, nag-bullish move na. Pero may buy signal. Pwede naman if malakas talaga yung bullish momentum. Pero para sa akin guys, kapag buy setup above sa key level, hindi na yung maganda yung ideal na trade. Hindi na maganda yung position kasi nasa taas ng key level eh. Kaya pwede natin gamitin yung key level, no? Na para makita kung saan yung best entry. Kapag yung price ay below sa key level, example dito, maganda mag-enter ng buy. No? Kapag dito sa taas, hindi na ideal. No? Ito, malapit sa key level, pwede pa to. Pero kapag sa taas talaga, hindi na. Pwede naman siya, if malakas talaga, pero hindi ideal. Kapag above key level na kasi, mas ideal yung sell setup eh. Okay lang ba yung mic natin? O, sige. So, ayan guys. Kita natin, nag-bullish move na. Bilisan natin. Tingnan nyo guys, kapag mayroon kayong trading plan sa TradingView, mag-backtest lang kayo gamit yung ATS natin. And tingnan nyo yung galaw ng H1 for our candle. Mas madami kayong matutunan dyan sa price action, no? So, ayan. So, yun lang muna guys sa ating market update sa gold.